Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Topacio. Hindi matukoy na taon. Negros Occidental. Noong mga panahong ito, madalas nang abala si Topacio sa pagtatrabaho sa kanilang bukirin. Malawak ang kanilang maisan na siyang naging pangunahing produkto nila noon. Kadalasan, inaangkat pa ng mga taga-kabilang probinsya nila ang kanilang mais, kaya hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga pananim. Naisip pa nga niyang maswerte ang pagbubuntis ng kanyang asawang si Lourdes sa kanilang panganay na anak. Magmula kasi nang lumaki ang tiyan ng babae, mas naging maganda pa ang kanilang ani. Isang beses, dahil abala siya sa paglilinis ng mga pilapil, hindi niya namalayan ang oras. Inabutan na siya ng dilim sa kanilang maisan. Nang maalala niya ang kanyang asawa, minabuti niyang iwan na lang muna ang kanyang trabaho at nagpasya siyang umuwi. Kinutuban siya ng hindi maganda, lalo pat may mga bali-balitang bagong yanggaw na gumagala sa kanayunan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may makita siyang malaking ibon na dumapo sa ibabaw ng kanilang bubong. Lalong kinabahan si Topacio dahil doon, kaya patakbo na siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, bigla ding umalis ang dambuhalang ibon at hindi na bumalik pa. Umakyat na rin si Topacio para alamin ang kalagayan ng kanyang asawa. Nakita niyang abala ito sa paghahanda ng kanilang papag na higaan, kaya kinamusta niya ang kalagayan nito. Ayos lang naman ako. Medyo sumakit lang kanina ng bahagya ang tiyan ko. Pero wala na rin sa ngayon. Bakit parang humahangos ka? Saglit na natigilan ang lalaki. Minabuti niyang magsinungaling nang sa gayoy hindi matakot ang kanyang asawa. Sinabi niyang nag-aalala siyang baka gabihin siya dahil walang kasama sa kanilang bahay si Lourdes. Napangiti na lang ang kanyang asawa at sinabing ayos lang naman yon. Nang masiguro niyang maayos ang kalagayan ng asawa niya, lumabas muna sa kanilang bahay si Topacio. Tiningnan niya ang paligid ng kanilang bakuran at sinigurado na wala nang kung anumang nilalang nakahinahinala roon. Nasa ganong kalagayan siya nang may marinig siyang ingay sa hindi kalayuan. Dahil madilim ang paligid, hindi niya gaanong naaninag kung ano ang gumagawa ng ingay na yon. Naisip ni Topacio na baka ibon yun na pwede niyang katayin, kaya kumuha siya ng itak at sulo. Nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng ibon hanggang sa makita niya ito. Nagtaka pa siya kung bakit panayang pagpagaspas ng pakpak nito, gayong wala naman yung sugat. Ano bang uri ng ibon ka? Baka gusto mo talaga magpakatay sa akin. Tamang-tama, talbos ng kamote lang ang aming ulam. Akmang huhulihin na sana ni Topacio ang ibon nang bigla itong lumundag at nanatiling nakalutang sa ere habang pinapagaspas ang kanyang pakpak. Nung mga oras na yan, napansin na niya na may kakaiba sa nasabing ibon at kinutuban siyang may saing kanto yun. Ano ang pakay mo rito? Anong kailangan mo sa akin? Alam naman niya na hindi sasagot ang ibon, pero ipinagpatuloy niya pa rin ang pakikipag-usap dito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsasalita nang mas naging mabilis ang pagaspas ng pakpak ng ibon. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, tumambad sa kanya ang isang lalaki na dalawa ang kulay ng balat. Hindi niya alam kung anong uri ng engkanto yon, kaya dahil sa takot ni Topacio, napatras siya ng ilang hakbang at inihanda ang kanyang itak. Napangiti lang sa kanya ang lalaki at nang magsimula itong magsalita, kinilabutan siya sa boses nito. Parang umalingaw-ngaw yon sa kanyang pandinig at ang bawat salita nito'y nanunuot sa kanyang pandinig. Matagal ko nang nakikita ang kasipagan mo.
At alam kong mahal mo rin ang iyong pamilya at magiging anak. Darating ang mga araw na mananalasa rito ang mga nilalang na kumakain ng laman. At gusto kong ikaw ang maging tagapagtanggol ng mga taga rito. Napalunok ng kanyang laway si Topacio sa sinabi ng lalaki sa kanya. Umiling siya rito at agad na sinabing hindi niya kaya ang kung anumang responsibilidad na iniatas sa kanya. Paano naman ang aking pamilya kapag may nangyaring masama sa akin? Mas maigi pang nandito ako sa aking bukirin at payapang namumuhay. Mga insekto lang ang kalabang ko rito. Napatitig naman ng mata sa mata ang lalaki sa kanya. Kasunod nito, hinubad niyang nakataling tela sa kanyang ulo at iniabot ito kay Topacio. Nag-alangan naman siyang tanggapin yon, kaya nanatili lang siya sa kanyang pwesto. Kunin mo ang birang na ito. Ito ang magiging proteksyon mo habang nakikipaglaban sa mga aswang. Kailangang mabuksa sila dahil kung pababayaan lang sila, siguradong dadami ang kanilang lahi. Hindi dapat mamuhay rito ang mga masasamang nilalang na kagaya nila. Nang marinig ni Topacio ang sinabi ng lalaki, naisip niya ang kalagayan ng kanyang asawa at magiging anak. Napagtanto niyang kailangan din niyang pangalagaan sila sa mga nilalang na tinutukoy ng lalaki. Sige, papayag ako sa kagustuhan mo. Pero kapag nagawa ko na ang aking misyon, ibabalik kong birang na yan sa'yo at hindi mo na ako gagambalain pang muli. Napatango naman ang lalaki at noon din, kinuha ni Topacio ang birang. Nang mapasa kamay na niya ito, nakaramdam agad siya ng kakaibang enerhiya. Kaakibat ng birang na yan ang tungkulin mong pangalagaan ang kanayunan. Hanggat nasa ulo mo yan, hindi ka madaling makikita ng mga aswang kung gugustuhin mo. Mag-iibayo rin ang liksi mo at lakas na tinataglay. Ako si Kanlaon, at hanggat nasa iyo ang birang ko, gagabayan ka ng aking mga diwatang kapanalig. Pagkatapos magwika ng lalaki, bigla ulit itong nagpalit ng anyo. Magsasalita pa sana si Topacio, pero mabilis na lumipad papalayo ang nasabing ibon. Nung mga sandaling yon, sinubukan niyang itali sa kanyang ulo ang birang ng nagpakilalang Kanlaon. Pagkatapos niyang gawin ito, tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Sa ilang segundo lamang, nagawa niyang makapunta sa tapat ng kanilang pintuan, kaya naniwala siya sa sinabi sa kanya ng lalaki. Minabuti niyang hubarin na muna yon at itago para hindi makita ng kanyang asawa. Pagpasok niya sa kanilang bahay, tinanong siya ni Lourdes kung saan siya nanggaling. Sinabi naman niyang may tiningnan lang siya sa bandang maisan sapagkat may narinig siyang ingay doon. Nang mga hapong yon, nagkayaan na silang maghapunan. Lumabas na si Lourdes sa kanilang silid, kaya itinago na muna ni Topacio ang birang sa ilalim ng kanyang unan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paghahapunan nang makarinig sila ng mahinang paghuni ng tiktik. Napaso naman sa kanyang tiyan ng buntis, kaya inusisa siya ni Topacio. Tatayo na sana siya para kumuha ng itak, pero bigla namang nawala ang ingay sa paligid at maging ang pagkirot sa tiyan ni Lourdes. Nung mga sandaling yon, naisip ni Topacio na baka yun na ang sinasabi sa kanya ni Kanlaon. Dahil dito, nagplano siyang rumonda sa kanayunan kapag nakatulog na ang kanyang asawa. Subalit nang maisip niyang maiiwan ng mag-isa roon si Lourdes, nag-alangan siyang gawin ang nasa isipan niya. Bukas sasabihin ko ang nakababata akong kapatid para samahan tayo rito. Baka kasi bigla kang aswangin at hindi ko kayanin yun mag-isa. Napatawa pa siya ng magwika para hindi gaanong matakot si Lourdes. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya na nga silang matulog. Hindi na rin nabahala si Topacio dahil alam niyang kaya niyang protektahan ang kanyang asawa.
Kinabukasan, pinapunta ni Topacio ang kanyang kapatid sa kanilang bahay at sinabing samahan silang dalawa roon ni Lourdes. Hindi naman tumanggi ang nakababatang kapatid niya, kaya nakampante siya na kahit iwan niya ang kanyang asawa ay may makakasama ito. Naging normal naman ang araw na yon, pero may kumalat na balita sa kanilang baryo na may mga dayong aswang na nakarating sa kanilang lugar. Nagsimula na raw itong manalasa, kaya ganoon na lang ang pagkabahala ng mga tao. Kinagabihan, nang mapansin ni Topacio na tulog na ang kanyang asawa, kinuha niya ang kanyang birang at itak. Pinuntahan niya ang kanyang nakababatang kapatid at sinabing magbantay muna sa paligid hanggat hindi pa siya nakakabalik. Nagtanong pa yon kung saan siya pupunta, pero minabuti ni Topacio na wag nang sabihin ang kanyang layunin sa pag-alis. Nang makababa siya, nakiramdam agad siya sa paligid. Noong una, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Pero nang makalayo na siya sa kanilang bahay at noong nakalampas na rin siya sa kanilang maisan, nagsimula siyang kilabutan. Itinali niyang birang sa kanyang ulo at minabuting ihanda na lang ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng mangyari. Rumonda sa mga kanayunan si Topacio, ngunit nagtaka siya gayong wala naman siyang naririnig na ingay ng mga aswang. Naisipan niyang baka maling balita ang nakarating sa kanya at dulot lang yon ng takot ng mga tao. Babalik na sana siya sa kanilang baryo nang makarinig siya ng sigawan sa hindi kalayuan. Agad niyang naisip na nagmumula yon sa bahay ng 3 magkakapatid na nagdadalang tao, kaya napatakbo siya patungo roon. Pinuntahan ni Topacio ang nasabing bahay at habang papalapit siya roon, mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at panandalian siyang natigilan nang makita niya ang maraming mga nagbabagang mata sa paligid ng naturang tirahan. Alam ni Topacio ng mga aswang yan, kaya naging maingat siya sa kanyang paggalaw. Nang makita niya ang 2 nilalang na malapit sa kanyang kinaroroonan, napagpasyahan niyang lapitan yon. Sa tulong ng bertud na nanggaling sa birang, nakalapit siya roon ng mabilis na hindi namamalayan. Dahil maraming mga tuyong sanga sa paligid, sa hindi niya inaasahan, nakagawa siya ng katamtamang ingay. Napalingon sa kanya ang isang aswang, kaya kahit hindi siya preparado, tinaga niya ito sa liig. Napaungol yon at nang maibaling din ng isang nilalang ang pansin nito sa kanya, hindi na rin siya nagdalawang isip na tagain ito. Nang makagawa sila ng ingay, napagpasyahan ni Topacio na lumipat kaagad ng pwesto. Pumunta siya sa bahagi kung saan nandoon ang mas maraming aswang. Nung nandun na siya, napalingon sa kanya ang mga aswang. Nagulangtang pa sila sa kanyang presensya dahil hindi siya nito inaasahan. Alam kong pakay ninyo ang mga buntis sa bahay na yan. Umalis na kayo rito at bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Napaangil ang mga aswang nang mapawika si Topacio. Walang ano-ano, may narinig siyang ingay sa bubungan at nagsiiyakan ang mga buntis na nasa loob ng bahay. Naging mas mabalasik naman ang itsura ng mga aswang na nandoon at sa isang pagkisap ng mga mata ni Topacio, inatake siya ng 2 nilalang. Nilabanan niya ang mga ito at kahit wala na siyang gaanong kakayahan sa pakikipaglaban, nagawa niyang ilagan ang mga pag-atake ng nilalang sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pakikipagtoo sa 2 aswang nang sumugod din sa kanya ang iba pa nitong mga kasama. Noong mga oras na yon, mas lalo pang naging malakas ang kalampagan sa ibabaw ng bubong ng bahay niya. Kaya sinikap ni Topacio na matalo ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Kahit na mag-isa lang ako, hindi niyo ako kakayanin. Kasangga ko si Kanlaon. Pag-wika ni Topacio, saglit na natigilan ang mga aswang. Napatitig sila sa birang na nasa ulo niya at nakita niya ang pangingilabot ng mga ito. Dahil dito, mas naging agresibo siya at wala na siyang naging pakialam
kung saan man siya tamaan ng mga aswang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang mas naging malakas ang sigaw ng mga kababaihan sa loob ng bahay. Kasunod nito, nakarinig siya ng malakas na kalabog. Napagtanto ni Topacio na tuluyan ng nakapasok ang aswang, kaya nang galaiti siya. Uubusin ko kayo! Alam kong mga dayo lang kayo rito at wala kayong karapatan dito sa lugar namin! Dahil sa labis na galit niya, naging mas malakas at mas maliksi siya. Sa maiksing sandali lang, nagawa niyang mapaslang ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. May iba pang nandoon na sumugod kay Topacio, pero hindi niya ito hinayaang maging hadlang sa kanya. Nang mapaslang na niya ang lahat ng mga aswang na nakabantay sa labas ng bahay, nagpasya siyang pasukin na rin yun. Akmang itutulak na sana niya ang pinto nang biglang lumabas sa bintana ang isang aswang na duguan ng muka. Napasigaw si Topacio roon at nang maibaling ng nilalang ang pansin nito sa kanya, bumuelo siya at buong lakas na tinagayon. Nagkaroon ng malaking sugat ang aswang sa muka at dahil biglaan ang pagtaga ni Topacio sa kanya, nahulog yun sa bintana. Napaangil naman ang dalawang aswang na nasa loob at nang makita ng lalaki na nakadungaw sila, itinaas niya ang kanyang itak at ikinaway sa mga nilalang. Mga lintik kayong aswang kayo! Umalis kayo dyan sa loob ng bahay! Lubayan ninyo ang buntis at akong harapin ninyo! Isusunod ko kayo sa iba pa ninyong kasama. Nang mapagtanto ng dalawang aswang na naubos na ang kanilang mga kasama, muli silang umangil. Napasigaw naman ang mga babae sa loob ng bahay. Nagkaroon ng hinala si Topacio na may gagawing hindi maganda ang dalawang nilalang. Sa kadahilanang ito, pinasok niya ang bahay na yon at napasigaw sa mga aswang. Sige, kung gusto ninyong makuha ang mga sanggol na nasa sinapupunan nila, harapin niyo muna ako. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay, mga hangal. Pagka-uwi ka ni Topacio, sumugod sa kanya ang isang aswang. Sa takot niyang baka makasira ng kung anumang bagay sa loob ng bahay na yon, napatras siya hanggang sa tuluyan siyang makalabas. Nilundagan siya ng isang aswang, kaya agad siyang umilag. Sa hindi inaasahan ni Topacio, lumundag din ang isang aswang at umatake sa kanya. Inilagan din ni Topacio ang nilalang na yon, at bago pa man makasugod ulit yon, tinaga niya na ito sa leeg. Napangil ang aswang at sinubukan pang kumalmot sa kanya. Ngunit dahil may angking bertud na nanggaling sa birang na suot niya si Topacio, nailagan niya yon at nagawa pa niyang ibalibag ang aswang. Nakita pa ng isang aswang ang ginawa ni Topacio, kaya nagalit ito. Walang pag-aalangan itong umatake kay Topacio, kaya sinalubong niya ito ng kanyang itak. Dahil sa kanyang lakas, nagawa niyang sugatan ng aswang sa dibdib at tumilapon ito ng ilang dipa mula sa kanyang kinatatayuan. Sige, bumangon ka at nang maibaon ko rin sa leeg mo ang talim nitong itak ko. Akala niyo ba basta-basta lang kayo makakapambiktima rito? Diyan kayo nagkakamali. Hindi lahat ng tao dito duwag. Napangisi ang aswang sa kanya at kahit sa kabila ng sinabi ni Topacio, umatake pa rin ito. Inaasahan naman niya na gagawin niyo ng aswang, kaya bumuelo siya at buong lakas na tinaga ito. Tinamaan sa leeg ang aswang at naging rason ito para mapugutan siya ng ulo. Nung mga sandaling yon, iginala ni Topacio ang kanyang paningin sa paligid. Nang mapagtanto niyang wala ng aswang, nagmadali siyang pumasok sa bahay na nandoon para alamin ang kalagayan ng 3 buntis. Nakita niya na duguan ang braso ng isa, kaya nakampante siyang walang masamang nangyari sa mga sanggol. Pinayuhan na lang niyang ipaalbularyo ang sugat na kinagat ng aswang para malaman nila kung ano ang gagawin. Noong mga panahong yon, nagpasya si Topacio na umuwi na sa kanilang bahay. Bago siya tuluyang umalis,
Niligpit na muna niya ang mga bangkay at minabuting itapon na lang sa isang patay na balon. Matapos niyang gawin ito, tinambakan niya ng lupa yon nang sa gayoy hindi mangamoy ang mga bangkay. Pagkatapos niyang gawin yon, patakbo siyang umuwi sa kanilang bahay. Nung nandun na siya, naabutan niyang gising pa ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, sinabihan niyang matulog na muna ito at nang makapagpahinga. Itinago rin ni Topacio ang kanyang birang at minabuting mahiga na rin sa tabi ng kanyang asawa para matulog. Kinabukasan, naging maugong ang balita patungkol sa nangyari sa 3 buntis. Noong una, kinabahan pa siya na baka makilala siya, pero nang wala namang mabanggit na pangalan ng mga tao, kampante siyang hindi nalaman ng mga iniligtas niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kapag hindi pa tumigil ang mga aswang na yan, hindi rin ako titigil sa pagtugis sa kanila. Napatango na lang ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa kanyang sinabi. Nakiusap pa si Topacio rito na wag nang sabihin kay Lourdes ang kanyang ginagawa dahil natitiyak niyang magagalit ito at pipigilan siya. Pagkaraan ng ilang araw, naging tahimik din ang kanayunan. Kahit na ganoon ang kanilang sitwasyon, hindi pa rin nakampante si Topacio. Alam niyang anumang oras ay susugod at mananalasa ang aswang sa mga liblib na baryo. Dahil dito, gabi-gabing nagbabantay sa paligid ang lalaki at habang nagbabantay siya sa kanilang baryo, sinisigurado niya rin ang kaligtasan ng kanyang asawa. Lumipas pa ang mga linggo at mas naging malaki pa ang tiyan ni Lourdes. Naging todo ang pag-iingat ni Topacio sa kanya at hindi na rin niya ito pinayagang magtrabaho sa loob ng bahay. Isang gabi, habang nagmumuni-muni, nagulangtang si Topacio dahil sa malakas na kalabog sa kanilang bubungan. Napalingon pa siya sa kanyang asawa at nagtaka kung bakit hindi man lang ito nagigising sa nasabing ingay. Dahil kinutuba ng hindi maganda si Topacio, kinuha niya ang birang at ipinulupot ito sa kanyang ulo. Kinuha na rin niya ang kanyang itak at lumabas siya sa kanilang bahay. Nung nandun na siya, tiningnan niya ang bubungan pero napakunot noo siya nang wala namang kung anong nakasampa roon. Dahil may hinala siyang merong aswang na nakabantay sa kanyang paligid, rumonda siya sa loob at labas ng kanilang bakuran. Nararamdaman ko kayo. Akala niyo ba hindi ko nararamdaman ang presensya ninyo? Lumabas na kayo dyan at sukatin natin ang lakas ninyo. Alam ko naman na si Mrs. ang pakay ninyo eh. Pag-uwi ka niya, may naaninag siyang gumagalaw sa labas ng kanilang bakuran. Dali-daling lumabas si Topacio para sagupain sana ito, pero biglang gumapang palayo ang aswang. Noon din, sinundan ni Topacio ang nilalang. Wala siyang naging pakialam kung ilang aswang ang kanyang makakasagupa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang asawa at ng iba pang kanayo nila na posibleng puntiryahin ng nilalang. Dahil sa bertud na nananalaytay sa kanyang katawan, naging mabilis ang kanyang pagtakbo. Hindi rin siya namalaya ng aswang na nagawa niya itong sundan. Napayukom na lang ng kanyang kamao si Topacio nang malaman kung saan patungo ang nasabing nilalang. Sa gubat, sigurado ako na may iba pang aswang na nandyan. Siguro, mas marami pa ang nandyan kaysa sa nakasagupa ko ng nakaraang gabi. Naisip niyang baka mahirapan siya sa pakikipaglaban sa mga yon, pero nang mapagtanto niyang kasangga niya si Kanlaon, naging buo ang kanyang loob. Mas maiging ang maubos agad ang mga aswang dito, nang sa gayoy wala nang magiging banta sa amin. Ngunit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, magiging tagapagligtas siya ng kanyang kanayon. Dumiretso si Topacio hanggang sa makarating siya sa gubat na 2 baryo ang pagitan sa kanilang nayon. Nang nandun na siya, napansin niyang mas humigpit pa ang pagkapulupot ng birang sa kanyang ulo.
Napagtanto ni Topacio na baka isang pahiwatig yon, kaya mas naging mapagmatsyag siya sa paligid. Pumasok siya sa gubat at nang nandun na siya, iginala niya ang kanyang paningin. Pinakiramdaman niya ang mga ingay doon hanggang sa may maulinigan siyang kaluskos sa hindi kalayuan. Sinundan niya yan at napangisi siya nang makita niya ang isang nilalang na mabilis na naglalakad. "Sige lang, dalhin mo ko sa inyong pinupugaran. Alam kong nandito kayo sa malawak na gubat na to." Sinundan ni Topacio ang aswang at nang medyo nakalapit na siya rito, bumuelo siya at nilundagan yon. Tinaga niya ito sa likuran na naging rason para mabuwalang aswang. Napalingon pa ang nilalang sa kanya at nang inambahan siya ng lalaki na tatagain, nagmadali itong gumapang papalayo. Pinagmasdan ni Topacio ang aswang hanggang sa makarating na yon sa pinakapusod ng gubat. Noon din, tumakbo siya at nang makalapit siya roon, nakita niya ang 3 tolda kung saan nandoon ang mahigit sa 20 aswang. "Sinasabi ko na nga ba, nandito lang kayo. Hindi nga ako nagkamaling mas marami pa ang nandito kaysa sa sumugod sa bahay ng 3 buntis." Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamatsyag nang magulantang ang mga aswang sa kararating nilang kasama. Narinig pa niya ang garalgal nilang boses na nag-uusisa kung sino ang may gawa nun. Agad namang itinuro ng nasabing nilalang ang daan kung saan siya dumaan, kaya mabilis na nagtago si Topacio. Hinawakan niya ang kanyang itak at nagmatsyag siya sa paligid. Walang ano-ano, narinig niyang nagsipulasan ang mga aswang. Napagtanto niyang hinahanap siya ng mga ito, kaya nag-antabay siya sa mga yon hanggang sa may makita siyang 3 aswang na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Bago pa man siya mapansin ng 3, lumabas na siya at buong liksi na sinugod sila. Pinagtatataga niya ang mga ito hanggang sa mabuwal sila sa lupa. Dahil sa naging ingay ng kanilang labanan, nalaman ng ibang nilalang ang presensya ni Topacio. Sumugod sila sa kanyang kinaroroonan at walang ibang napagpilian ng lalaki kundi ang labanan sila ng harapan. Walang takot niyang sinagupa ang grupo ng mga aswang at kahit na nagagawa nila siyang kalmutin, hindi naman siya nagkaroon ng sugat. Dahil napapantayan niya ang likse ng mga nilalang na yon, nalalabanan niya sila at nasusugatan. Pagkaraan lang ng mahigit 15 minutos na labanan, nang hina na ang halos lahat ng mga aswang. Walang ano-ano, may isang nilalang na dumating na mas matangkad at mas makisig kay Topacio. Natigilan ang mga aswang na nandoon at agad na napayuko. Napagtanto naman ng lalaki na yon ang kinikilala nilang pinuno. "Mapangahas ka, lalaki. Bakit? Anong ipinagmamalaki mo? Para umatake ka sa aming balwarte?" "Nandito ako para pigilan kayo sa paghahasik ng lagim at takot dito sa aming lugar. Mga dayo lang kayo. Kung ayaw niyong lahat na mamatay, umalis kayo rito at bumalik kayo sa inyong pinagmulan." Napaangil ang matipunong aswang. Nang makita niyang may natitira pa sa kanyang mga kasama, inutusan niya ang mga ito na sugurin si Topacio. Hindi naman natinag ang lalaki at mas pinag-igihan pa niyang pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Nang lumaon, napaslang niya ang natitirang tauhan ng pinuno. Humarap siya sa matipunong aswang at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, sumugod ang nilalang sa kanya. Mabilis na umilag si Topacio at sinubukan niyang tagain ang aswang sa tagiliran. Agad namang napansin ng nilalang ang pinaplano ng lalaki. Isang malakas na paghiyaw na lamang ang kumawala sa bibig ng lalaki nang buhatin siya at ibalibag ng nasabing aswang. Pagkatilapon niya, sinikap niyang wag maging masama ang kanyang bagsak. Napangisi na lang siya nang lumapag siya ng nakatayo. Nakita naman ng aswang ang kanyang sitwasyon, kaya napalundag ito para sugurin ulit ang lalaki.
pagkakita ni Topacio sa paparating na aswang, bumuelo rin siya tsaka lumundag. Nang makasalubong niya ang nilalang sa ere, buong lakas niyang tinaga ito. Tumama ang kanyang itak sa bao ng ulo ng nilalang, at nang bumagsak na sila sa lupa, inibabawan ni Topacio ang nilalang. Kahit na malalim na ang naging sugat nito sa kanyang ulo, nanlaban pa rin ito kay Topacio. Kaya pala ang lakas ng loob mo. Nasa iyo pala ang birang ni Kanlaon. Isa lang ang tatandaan mo. Kahit na mapatay mo man ako, darating din ang panahon at magagawa ring patayin ng isang aswang ang kung sino mang susunod na magsusuot niyan. Wala akong pakialam kung sinong susunod. Nandito ako para puksain kayo at nang wala nang maging banta sa kaligtasan ng mga taga rito. Umangil ng malakas ang matipunong aswang. Sinubukan pa niyang sakalin si Topacio pero hindi siya nagtagumpay. Tinabig ng lalaki ang kanyang kamay at bago pa man siya makaalis sa ganoong sitwasyon, tinagana niya ang aswang sa lalamunan. Napaungol na lang ang aswang at nandilat ang kanyang mga mata. Noong mga oras na yan, napagpasyahan niyang tuluyan ng pugutan ng ulo ang naturang nilalang. Noong magawa na ni Topacio yan, napatayo siya. Minabuti niyang ipunin ang bangkay ng mga aswang doon at nang may makita siyang sulo sa isang tolda, napagpasyahan niyang sunugin na lang ang mga ito. Wala siyang naging pakialam kung malalaman ng ibang tao ang kanyang ginawa dahil kapakanan din nila ang kanyang iniisip. Maswerte na nga lang at hindi kumalat ang apoy sa ibang bahagi ng nasabing gubat. Nang masiguro niyang natutupok na ang mga katawan ng aswang, bumalik siya sa kanilang nayon. Malapit nang mag-umaga noon, kaya sa halip na matulog, ay nagpakulo na lang siya ng tubig at uminom ng kape. Nang umiinom na siya ng kape, sa labas ng kanilang bahay, nagulat siya dahil may isang lalaking lumapit sa kanya. Agad niya itong nakilala, kaya walang agam-agam niyang ibinigay rito ang birang. Nagpasalamat siya dahil naging instrumento yon para magpatuloy ang kapayapaan sa kanilang nayon. Sa paglipas ng mga araw, may mga balita nang lumabas patungkol sa sunog sa gubat at pati na rin sa mga pananalasa ng aswang. Lingid sa kaalaman nila, si Topacio ang may gawa ng sinasabi nilang sunog at siya rin ang lumipol sa lahat ng mga aswang na nanalasa sa kanilang lugar. Ang hindi nila alam, minsan ang ipinagamit sa kanya ang birang ni Kanlaon.